Genesis, Levitico, hanggang Deuteronomio, di ba ang pagkakaroon ng mga tao sulat ni Moises? Pero, pati kamatayin ka mo ni Moises, sinulat ka mo. Sabi niyo, parang hindi. Sino po ang sinulat ko sa pagkakaroon? Ay, hindi. Yung iba talaga kay Moses. Ang problema ron. Pero yung mga ibang bahagi, ang sabi ng iba ay kay Joshua. Kasi kung makikita mo na yung mga nilalagay natin ang tao, paano yung masusulat yun? Wala pa siya. Patay na siya. Patay na. Kaya nga, yung kahit na... Pati kaya kamatayan niya, naisulat Oo, niya. yun nga. Paano siya namatay, kung paano tinago ang kanyang katawan, hindi na nakita. Kasi Joshua po, Maaring, ang sabi ng marami, si Joshua. Oo, yun ang assistant ka. Yun ang assistant. At saka naiwan si Joshua para i-lead ang Israel sa lumang pangako. Okay? So yun. So, number one na ating pong sinusunod na prinsipyo, kasi there are 4 sabihin natin areas na kung saan ay doon papasok ang lahat ng mga rules natin sa interpretation. Number 1 is yung sa general rule. Okay? That's letter A. Number 1 dito is the assumption that the Bible is authoritative. Okay? Authoritative ang Bible. Sabi natin, ang source ng turo, walang iba kundi Bible. Okay? Kaya nag-aaral tayo ng theology. Ano ba ang theology? Ano ang ibig sabihin ng theology? Galing sa word na theos at saka logos. Okay? Theos, logos. Theos, Diyos. And then the logos, word. So, ang pinag-aaralan natin ay Word of God. Okay, kung tayo ay nag-preach, wala tayong karapatan na gumamit ng ibang source ng ating ipinipreach. Okay? Kundi Word of God lamang. Kaya authoritative. Kaya authoritative. Pati yung mga practices natin, authoritative. Okay? Hindi ka dapat, kung ikaw ang pastor, hindi ka nag-uutos sa church. Gawin ito! Ay, gano'n. Pero wala naman sa Bible. Galing ko ba yun, di ba? Okay? Eh, command ng pastor lang yun. Hindi galing sa Panginoon. Okay? So, pag nakita na utos, at ang utos hindi pa basta-basta. Okay? Dahil mayroong utos ang Panginoon sa mga individual na mga tao, may utos ang Diyos sa mga taga-Israel, may utos ang Panginoon sa mga hindi mananampalataya, at mayroon din utos, generally, para sa mga Kristiyano. Okay? Pero titignan mo rin ang konteksto ng binabasa. Okay? Baka mamaya pang yun nung unang araw lang. Okay? Hindi yun kasama sa general rule. Hindi prescriptive yung ganong klaseng rule. Hindi ika nga obligado na sundin natin kung hindi yan talaga pang-Kristiyano sa ngayon. Nakita niyo po ba? Paano, sir? Kaya yung pagkain ng dugo. Pagkain ng dugo, fasting. Okay? Paano ba, sir, ang tamang paghanap ng konteksto sa una ba o sa apoy? Ay, hindi, lahat. Lahat? Lahat. Titingnan natin Old Testament at New Testament. Mamaya, ano pa natin further, okay? So, iaayos natin lahat. Ang mga konteksto, titingnan natin ang mga konteksto. Okay? Tapos pag nakita natin, lalo at inutos ng Panginoon, wala kang ibang gagawin kundi sundin yun. Okay? Pag hindi inuutos, pero maganda, pwede natin gawin. Pero huwag mo mag-iuutos sa church. Okay? Kagaya nga nung sinasabi kong example, yung fasting, wala namang utos sa Bible na mag-fast. Okay? Ang sabi, when you fast. Pero walang sabi, you must. Kaya nga, fast. Walang ganon. So, maganda rin yung fasting. Gawin natin. Okay? Pero, huwag mo nang gaganunin yung mga tao na hindi nagpa-fast. Walang ganon. Okay? So, yun po ang dapat natin na gawin. Okay? Ano pa ba ang nakikita mo na inuutos ng pastor pero hindi naman kasama sa Bible? Yung dugo noon.
Mhm. Ngayon, pwede nang kainin lahat. Sarap nga ng dinuguan mo. Di ba? So, again, meron po tayo nakita na ika nga onerous na mga batas. Ibig sabihin, mayroong mas mataas kasi. Sa New Testament, ang sabi, pag pinag-pray mo, malinis na. Pwede na. Pag pinag-pray. Okay? Nung araw kasi may konteksto ang pagkain ng dugo. Okay? Mga hintil, o kaya yung mga gumagawa ng mga sacrifices. Saka talaga, Pastor, yung mga Hudyo, hindi kumakain ng dugo. Mga hintil lang. Mga hintil. Opo. Merong gumagawa din ng gano'n, kumakain ng dugo, umiinom pa nga ng dugo. Pero, ito ay mga false religions. Kaya nga, sometimes. Okay, so, para ang Israel ay maging separado, ibig sabihin iba ang kanilang ginagawa, hindi kapares ng kanilang mga nasa kapaligiran, pinagbawal na kumain ng dugo sila. Okay? Tingnan mo ha, wala namang pinagbabawal ng Bible, okay? Walang pinagagawa ang Bible na madaling tanggapin ng tao sa ngayon. Okay? Halimbawa, ayun, katulad nung nakita nating example dati, ang mga kababaihan ay hindi dapat nagsusuot ng mga kasuotang panglalaki, meaning pantalon. Okay? So, ngayon, ano nangyayari? Suot na. Okay, suot na. Yung mga kababaihan ay mga kalalakihan naman, grabe. Okay? Nagsusuot ng bra, nagsusuot ng panty, nagsusuot ng palda. At meron pang mga colorentes na mukha. Okay? Now, pagdating sa church, nakakainis ang Amerika. Okay? Pati sa Europe. Bakit kamo? Nag-ordain sila sa mga churches ng mga bakla at tomboy para maging pastor. Mga obispo pa. Mga babae, ha? Pwede mo kasama pa. Hindi, yung pag-aasawa, okay lang yun. Hindi sa parehas same. Yung parehong Sex. Okay. Kasi yung dating papa yata, di ba, pinayagan yun. Dito sa Baguio meron. Sa Papa, walang problema. Katoliko yun eh. Hindi naman sila under ng salita ng Panginoon eh. At sinasabi ko, within the Christian realm, tayo. Okay? So, ako sasabihin mo, the Bible is authoritative. The Bible is authoritative. Hindi nga sinusunod. Okay? So, dapat ay tayo po ay maging mahigpit sa pag-ika nga natin ng Biblia. Sa pagtuturo at sa pag-a-apply ng Bible. Okay? Then number 2, kung gusto natin ng mas malinaw pa, okay, sa ating tinuturo, una ay contextual dapat. Okay? Tingnan mo ang binabasa mo. Dahil binabasa mo, huwag kang aasa lamang sa isang verse. Okay? Tapos yun ang tuturo mo. Dapat yung kabuuan ng Bible. Nagkakaisa dapat dun sa ituturo mo na yun. Okay? Meron parati, hanapin mo yung kumbaga centrality ng isang katuruan o ng isang doktrina. Okay? Saan ba makikita? Whatever you wish. Okay? Pagka yan ay pinag-pray mo, ibibigay din ng Diyos. Kasi meron ganun eh. Wish lang ha. Mark, yes sir. May comment? Wala. Ang kabuuan ng Bible, hindi ganoon. Kung ano, ibigay ng Diyos. So yung sovereignty ng Panginoon, okay, yun ang ating titignan. Okay? At ang Diyos, alisin na natin yung ating kaisipan na ang Diyos, hihingi ka ng, kumbaga dati social welfare eh. Di ba? Ngayon, Department of, ano na po ngayon ng social welfare? Ganun ang Diyos eh. Sa maraming tao eh.
Okay? Tagatulong, tagapagbigay ng ayuda. Hindi ganun. Okay? Ang Diyos ay Diyos. Tayo ay walang kwenta-kwenta. Tayo ay Word. Bulati lamang. So, ibahin natin ang pananaw natin sa Diyos. Dapat. Mataas siya. At tayo ay nilikha lamang. Nakita po ba natin? Kasi merong mga churches, marami, masyadong itinataas ang pagiging alipin ng Diyos. Kung ano ang gusto mo, ibibigay niya. Masyadong mabait eh. Masyadong loving ang Panginoon. Okay? Kaya humingi ka na. Kung ano gusto mo, at ibibigay niya. O asan ang pagiging Diyos ng Diyos? Parang nag-uutos na tayo, no? Mas mataas tayo. Kung gusto mo, ang gusto mong masunod, ay may mas mataas ka kaysa sa Kasi siya ang sumusunod na sa'yo eh. Oo, siya na. Di ba? Kaya ipapasok ulit doon sa sinasabing fasting. May nagpapagawa ng fasting ng mga pastor eh. Okay? Ang isa sa mga purpose ng fasting is para ibigay sa iyo yung hinihingi mo. Para kumilos ng Diyos. Okay? Ano sa pilitan? Matatakot ang Diyos sa iyo. Ibibigay niya kung ano yung hinihingi mo. Hindi po ganun. Okay? So, the Bible is interpretative and then the Bible interprets itself. So, nakita natin dun sa area na yun, ang Diyos, kung ano lang ang gusto niya ibigay sa iyo, may papasalamat ka. At hindi pa pwedeng wala kang natanggap. Ano yung will niya? Kung ano yung will niya. Ang tao kasi naging materyoso. Di ba? Pag sinabing may blessing, material yun. O kaya financial. Okay? Ay ano ba yung sinasabing hindi ka nagkakasakit? Yung will ko ang ibigay mo. Ganun lang tayo. Okay? Di ba Lord, sabi mo pa nga yan? Pangako mo nga yan eh, Lord eh. O yun pa yung mga tinuturo ng ibang mga pastor. Okay? So, God is God, sovereign God. Okay? So, paano natin nakita yung ganon? The Bible interprets itself. Makikita natin ang soberenya ng Panginoon. Makikita natin ang katayugan, ang kataasan ng Panginoon. At ang lahat ay magbabow down sa Diyos. So nakita natin ang Kristyanismo ngayon. Ang tataas na eh. Okay? Mayayabang na yung mga yung mga Christians ngayon. Okay? So, nawawala na. Dito pa lang sa 1 and 2 na rule of interpretation, marami na dapat na baguhin. Okay? Sa ating truth. Then number 3, kailangan ang Holy Spirit, kailangan ma-born again ng mga tao. Okay? Para maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kailangan ma-born again muna siya. Kasi kung hindi siya ma-born again, okay, wala siya maintindihan maski anong dulo ng tao. Sinabi sa 1 Corinthians 2:14. Diba? Pag hindi, wala na yung Espiritu sa iyo, ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa No one Espiritu can ng comprehend Diyos. the thoughts of God except Para the sa Spirit kanila of God. ay kahangalan, mga yun, at hindi Hindi nila nila maunawaan. Talagang hindi. Kailangan pala gusto mag-aral ng tao. Maunawaan lang. Ito ang problema ka. Ang maganda yung sinabi niya, hindi kailangan pala mag-aral. Kung wala nga ang Holy Spirit, Okay. okay, wala kang maintindihan. Wala. Ito nga. Mananatili ka sa kapulpulan. Kung hindi ka na-born again, kung hindi na bago ang buhay mo, kung hindi ka nalagyan ng banal na Espiritu May Santo. marahil may naunawaan ka pero dito lang. Wala dito. Okay? Yung nandito, na pumasok, wala pang silbi yun. Okay? So, malaking-malaki ito malaking malita ito. Bakit ka mo? Ano yung sinasabi ng mga ibang mga tao, ang tawag natin mga missionary o kaya evangelist,
Tanggapin mo ang Panginoon para maligtas ka. Yung sa kanila, yung gano'n. Ibang lihis naman yun, ibang lihis. Ang tanong, naintindihan ba nila yung sinasabi nila? Tanggapin mo ang Diyos. Eh sino nga ang tatanggap? Wala. At ayaw nga nila ang Diyos. Yung naturalesa, ha? Yung naturalesa ng tao, ayaw nila ang Diyos. Meron po mas malalim na naturalesa. Lumalayo sila sa Panginoon. Because they don't want to believe. And they cannot. Yung nakita natin dati, yung sa, anong tawag natin dito? Yung total depravity ng tao. No one can understand God. No one can understand His Word. Pero Dok, since nung Kristiyano tayo, although may Holy Spirit, pero yung kapulpulan andun pa rin, pero hindi magre-retain na pulpul. At hanggang di ka nag-aaral, pulpul ka pa rin. Ito yung sinasabi niya pa sa Romans chapter 3 verse 10. Okay, sige po. Walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Wala. Balugtot. Ang lahat ay lumis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng buti, wala kahit isa. Pero hinanap sila ng Diyos. Wala kahit Hinanap isa. siya, nahanap siya. So tinanong, ba't mo hahamunin tanggapin? Eh hindi na naturalesa yun. Ang tao. Nagsalita ang Panginoon, di ba? Ayan, actually marami pa yan ng mga verses. I-review natin yung ating napag-aralan dati, yung total depravity ng tao. They really cannot understand. Walang use, walang gamit yung salita ng Panginoon. Maski basahan sila ng basahan ng salita ng Diyos. Okay? Ituro mo pa. Maski napakagaling mo. Kung walang Holy Spirit yung tao, hindi nila maiintindihan. O ba't ang sasabihin mo, tanggapin mo ang Diyos? Sino yung Diyos ang kailangan nila? Yung At katuloy sino pala yung dito Diyos sa ang alam nila? yung katuloy pala dito sa yung chapter 13 ay verse 13. Walang bukas ay parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan, panananda nila ay pawang pandilim lang. Ang labi nila ay may kamandag na as. Hindi mo ang tao, dapat makita natin yun. Pero, kasi pero pag tinawag ka talaga, katulad ni Pablo na lang, talagang tinawag siya, di ba? Kasi mga musik siya, bigla na bago. Talagang pag may Diyos tayo ng Diyos. Ang hindi natin nakikita at ang ayaw nating tignan kay lahat ng mga nagbago. Tulad nila Pedro, okay? Katulad ng ibang mga disipulo, si Pablo, at yung marami pa. Kaya nila kung Cornelio, Anong? Ang katotohanan is nilagyan muna sila ng banal na Espiritu Santo para na sa ganoon ay mag-respond sila positively pabor kay Kristo. Yes, sir. Pero pwede natin na ibitahin o yayain ng tao para makinig lang. Ano ang problema? Yun po ang sinasabi. Kasi Okay. yun ang Share natin ang bibigyan na share. Imbitahan para mapakinig. Okay. Kaya Pero patanggapin mo. o i-offer na napatanggapin, parang lumihis tayo dyan eh. Kasi wala naman tinuturo talaga na, punta kayo, humayo kayo, maghayag, pero huwag tanggapin. Wala naman lahat, no? Wala mo nabasa. Amen. O, nakita mo, di ba? Walang nakita. Pwede naman siguro kung sabihin mo na Makinig. Kasi, Lord, naway luubin mo na buksan ng kanyang puso at isipan para mo. Kumakatok ang Panginoon, buksan nyo yung puso. Parang ganun, no? you speak. Luubin ang Panginoon. Para may intindihan niya yung Di, maganda yun tayo. Sana nangungusap si Lord ngayon. Kasi yung mga nangyayari ganyan, yung mga usapan natin na ito, naghanap yan. Naghanap. Mas isa ka magpunta, tanggapin mo, tanggapin mo, tanggapin mo. O dahil tumatanggap, ayun, sugarol. Manginginom pa rin. Umumura pa rin. Okay? Tapos tumanggap ngayon. Bukas hindi nawala na rin yung salvation. Kaya tanggap ko rin. Linggo-linggo nga tumatanggap eh. Dok, Ay, nakakita na ba kayo ng gano'n? Mapupuntahin ang pastor sa harapan. Ano ba yung linggo-linggo, tanggap ng tanggap? ipapabaptize Yung iba nga, nagbabisit, nagbabatis po eh. Oo, yan. Lagi nagpapabaptize. So,
Asan ngayon, okay, question din natin. Bilibid niya, gano'n eh. Asan ang otoridad ng salita ng Diyos? Kasi kung talagang nag-aaral sila ng Panginoon ng salita ng Diyos, kung talagang naintindihan nila, minsanan lang yun, yung born again na yun. Okay? And then magkakaroon ng talagang bunga. Okay? So, asan ang otoridad ng salita? Wala. Ang nangyayari, may otoridad yung pastor. Saan pa yung bahon? Okay? Kaya nakakalungkot ang Kristyanismo. Akala natin lumalaki ang church, di ba? Siyempre yung mga pastor kasi ang desire nila, halimbawa nag-backslide, kailangan ipatanggap ulit, ma-restore ulit yung salvation nila, parang Pero gano'n. magganong. Backslide. Hindi, para Yung- umami ang kasi yung membro, pinatata- para mga Oh, sa kanila kasi yung mga ibang Dumadami yung dumadami yung paggatong. sa ibang Hindi. yung mga nag-backslide daw, kailangan tanggapin ulit. Maraming membro, maraming magtatights. Pero yun. Kaya pag marami ng marami. Amen. Hindi, tama talaga. Aware to Agree ako doon sa Ang natataas ng pastor parati. Okay? Pinag-pray, gumaling. Kita niyo yung pinag-pray ko, gumaling. Eh kung hindi gumaling, hindi kasi naniniwala Hindi eh. yan sasabihin. Ang sisi, nandun sa pasyente. At nag-effective yung prayer. Pero marami rin dog na nangyari talaga yung ginagawa na ikaw yung naghihinga yung pinag-pray niya na mabuhay, namamatay pa. O di ba? May mga pastor na rin. Meron. Namamatay Okay? pa. Nasa Diyos lahat yun. Lahat sa Diyos. Nasa Diyos lahat. Kung mamatay o mabuhay, nasa Diyos lahat. Okay? Nangyari sa akin yan ilang beses. Okay? Nung araw kasi, peste ako dati, peste. Okay? Tapang ko, pray ako ng pray eh, nung may sakit. Siguro naman, siguro noon ay ang mga pinag-ano ko, yung bigi, meron akong pipi na pinag-pray, meron lumpo na pinag-pray, gumaling. Yung mga mag-asawa na hindi nanganganak, Pag-pray mo ako, Dok. okay? Yung lalaki, walang sperm. Yung babae, walang egg cell. Manganganak ba yun? Sa science, hindi. Kaya sabi ng doktor, ang kailangan niyo po dito, milagro. Eh, nung narinig ko yun, milagro. Hindi man dala ko, ganun, milagro. Pinag-pray niyo lang. Pinag-pray ko. Pinatuhan mo, no? Pinato. Okay. Ilang beses pa. Okay, tatlo na yung babae na yun nakakalala ko na ang tagal-tagal na nilang may asawa pero hanggang ngayon wala pa. Okay? Cancer, hindi ko naman bilang. Pero meron din akong pinag-pray, naghihingalo, pero nagising. Nabuhay uli. 1 linggo lang. Okay? Kasi nung sumunod na na punta ko ron Bible study, inaway ako ng anak. Brother, ba't mo, ikaw ba yung nag-pray sa nanay ko? Taga-tundo. Okay? Oo, ako gano'n. Bakit? Kala ko magpapasalamat dahil nabuhay ang nanay. Bakit siya ako gano'n? Ba't mo pinag-pray? Ano ba gusto nyo? Sabi ko gano'n, di ba anak kayo? Yung ibang kapatid mo gusto magbuhay eh. Sabi ko gano'n. Tapos ba't pinag-pray pa? O ano gusto nyo ngayon? Liga. Ako paano gaya? Puntahan natin ang nanay nyo. Pinuntahan namin. Lord, kung anong gusto mo, yun po ang maganap. 3 araw na patay. Yan ang gusto ng Diyos. O siguro. Okay. Tapos meron naman ako comatose. Lung center. Gabing-gabi tinawag ako. Madeo ka, pag-pray naman natin to. Puntahan natin. O sige, ako gano'n. Pinag-pray namin. Comatose. 4 na araw, hindi gumagalaw, hindi kumikilos, hindi walang hindi siya conscious. Comatose. Tagulay. Hindi ko alam na comatose. Kala ko natutulog lang. Andun yung mga kamag-anak. Sabi ko gano'n, alam nyo, ang mga panalangin, hindi yan sasagutin ng Panginoon kung nandito pa rin ang kasalanan. So, humingi tayo ng tawad. Sabi ko gano'n, payag ba kayo? Pag pumapayag, pinag-pray ko. Tapos namin mag-prayer, pinag-pray ko yung pasyente. Comatose. Mabiglang bumangon. Bumangon yung pasyente. Siguro mga 10 o'clock ng gabi yun, sa lung center. Bumangon siya.
Tapos humingi ng ano. Kasi hindi makapagsalita, andilito yung throat. Umanon, andilito yung throat, andilito yung cancer. Kumalat na, may metastasize na. Tapos humingi ng ano, ng papel, tsaka ballpen, hindi ng sulat. Yung point na yun, umalis niya ako. Akala ko normal na normal. Ganon. Tapos kinabukasan, ang aga-aga, tumawag sa akin yung nagsama sa akin. Brother Oka, anong ganon? Praise the Lord! O bakit? Ako ganon. Anong nangyari? Ay, namatay niya. Yung pasyente na pinag-pray namin, namatay na raw. Uy, bakit praise the Lord? Kasi yun lang niya kinuwento, na comatose pala, na hindi tumatayo, talagang walang buhay, makina lang ang umaandar. Tumayo yun. Na kung ilang araw na. Tapos, humingi ng papel. Oo, nakita ko, papo tsaka ballpen, may sinulat. Alam mo sinulat niya? Lord, forgive me, for I am an incorrigible sinner. Ibig sabihin, talagang makasalanan na ayaw magbago. Humingi siya, sinulat niya. Okay, so mga past 10 na rin, past 10, dahil dumating kami din. Alas 3, massive. Inatake yung mama, patay. Yung kumato si Pati Archie, nagdating yan eh. Nagpresada niya ita. Kumatos, naka-wheelchair pa yung buhat na gano'n. Oo. Ipinag-petro niya, nalalag yung chandelier, takbo yung gano'n. Kasi yun yung na talagang pag tinawag ka, maski sa last minute ka pa rin. Eh wala kaming kaalam-alam nun. Oo. Okay, hindi pa ako nag-aaral noon, ng mga panahon na yun. Ano Experience. nangyari, Dok? Anong pakiramdam mo, Dok, yung pangyarihan mo na may kumaling, may... Ayan. Yung sinabi mo, kapangyarihan ko. Saan? Okay, nung una, yun ang nasa isip ko. Okay? Pero kapag ka nag-pray ako yan, hindi ako nagpapakalala. Okay? Ang sinasabi ko lang, humanap po kayo ng church na talagang Bible lang ang tinuturo. Ay, gano'n. Hindi ako nagpapakalala. Pero sa loob-loob ko, ang galing ko. May kapangyarihan ako. Ang tawag pa namin noon, anointing. May anointing ako, gano'n. Okay? Eh, nung nag-aaral na ako, nahiya ako sa sarili ko. Kasi inaangking ko, yung Diyos lang ang pwedeng gumawa. Okay? Kaya naglayo rin ako. Taas nung pa kayo siguro. Eh lalo na pagdating sa church, ako ang tinatawag eh. May pastor kami. Pero pagka mayroong mga ganun-ganun sakit, ako ang tinatawag. Sabi ko, dahil ko yung pastor namin. So may pride. Pero hindi ko pinapakita yun. Andito lang sa akin yun. Kaya nung nag-aaral na, okay, nakita ko itong sovereignty of God, nahiya ako sa sarili ko. Okay, inunto ko. Pero ganun pa man, meron pa rin mga instances na talagang gumagawa ang Panginoon. Okay? Member ko, nagnanaknak na yung dodo eh. Talagang, nasisira na yung muscle dito. Kumbaga, Breast cancer. sobra na talagang, makapangyarihan yung kanyang breast cancer. Gumaling eh. Pero iba na siguro ang panalangin nyo kaysa Oo. pag nanalangin kayo ngayon sa mga may Di ba may deep of healing? Meron nga. Kaya lang yun nga ang problema ko. Masyado kong sinarili na ako ang nagpapagaling. Kailangan lang naman acknowledge natin na hindi tayo eh, hindi siya eh. Yun. Okay, ganun nga. So, Tayo lang. bigay ako ng tawad. Yung malaman mo ngayon, hindi ka ng tawag. Pag bigay ako, Lord, sorry ka kung ganun. Ang glory talagang sa'yo lang, hindi akin. So, patawarin mo po ako. Ang dami, akin yun. Pero maganda yung ginagawa mo naman, makapagaling mo. Hindi nga ako ang Panginoon. See? Ang Panginoon. manalangin lang tayo kung ano Manalangin ka kalooban lang. ng Panginoon. Lalo na nararamdaman mo, may gusto ang Panginoon na gawin. Ipanalangin mo ng diretso. Kasi mararamdaman yun eh. Na para bagang, halimbawa, meron kang nakita na may sakit talaga. Okay? Tapos parang pakiramdam mo, may burden ka ng gusto mong ipanalangin,
Panalangin mo. Baka pwedeng pag-pray kita. Ganun lang. Okay? Nung araw kasi ako pa humahanap eh. Yung mga ganyan, ang Diyos ang nagdadala. Ah. Yung mga ganyan, ang Diyos ang nagdadala. Dadalhin sa'yo. Oo. Okay? Tatapat sa'yo. Pero pag tinapat sa'yo, pwede ba? Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang magpapadala. Hindi ikaw ang magpapagaling. Okay? So, in the same manner, dun sa dati kong pinuntaan, ewan ko kung na-experience nyo na, umatid ng church, kasama kaibigan, bagong-bago, okay, nakinig, maya-maya ng konti, tapos na. Pastor, dali po. Si born again yung napunto. Itong kaibigan ko. Si born again mo. Narinig nyo ba yung gano'n? Narinig nyo na. Oo ka lang, oo. Palagay ko, ito eh. Oh. So, meron talaga. So, imagine mo, meron ng kaisipan ng mga tao. Mga believer pa raw, ha? May ka, baptismo mo nga ito. May bautismohan, walang problema. Pero yung i-born again mo, Yan ang libog na tanong. Pero manalangin ka sa mga may sakit. Kung rubin ng Panginoon, gagawin. gagaling. Okay? Ang Diyos ang magpapagaling. No, pagka gumaling, Kaya yung kapatid ko, Pastor, dalawang beses na namatay yung anak niya. May problema. dalawang beses namatay o dalawa yung namatay? Dalawa, yung namatay na anak niya. Dalawa. Lumaki pero namatay din, mga 1 year maybe. Tapos nung pangatlo, nagbuntis sa labas ng matris. Oh, Anong tawag doon? ano, oo. Ectopic. Ectopic. Talaga nung sabi niya, talaga hindi niya kumabiyayaan ng Panginoon. Nung pang-apat, nabuntis na siya. Pero nung nagpa-ultrasound, sabi ng doktor, abnormal yung anak niya na naman. Kaya naisip niya ako dahil alam na niya na anak pa din. Nagpapagaling. And then, born again na ako. Okay. Sabi ko, sinira ko sa kanya. Huwag kang maniwala sa mga doktor na yan dahil tao lang. Ginagamit lang ng Panginoon yan. Binibigyan lang ng talento para magpagaling pero may limitasyon niya. Magtiwala tayo sa Diyos, ipanalangin natin. Kung pagagaling ay kung iba niyang sinabi ng doktor, basta manalig lang. Kaya nung nanganak, Pastor, umiyak siya. Naalala niya yung sinabi ko, nagpasalamat sa Panginoon. Tapos sumulat sa akin. Nasa loob ako ng bilibid. Umiyak din ako nung nabasa ko sa galak dahil talagang answer prayer. Siga, umiiyak ka? Ay, sige. Pinakinggan niya sa galak dahil niya yung nangyari sa pamangking. Hanggang ngayon, malusog siya ang labi. Okay. So, nagagawa natin yung mga ganun, okay? Dahil na rin nakita natin. And then tayo rin ang pinahahayo ng Panginoon. Hindi naman siya magkaano eh, maglalayan sa Panginoon. Ikaw din ang gagamitin niya. Di ba? So, okay lang. Okay? Basta, okay, balik tayo sa ating subject. Hindi natin basta-basta pwedeng tanggapin na yung isang tao ay naging mananampalataya dahil pinatagap at Dahil sa tumanggap akin. naman. Dahil sa akin. Oo. Okay. Wala tayong kapangyarihan mag-born again ng maski sino. Okay? Diyos lang. Okay? So, hamon ito para sa atin. Lalo na sa pagpresenta natin ng gospel. Okay? Minsan inaasahan natin dahil na ipresenta mo ang gospel, mula din ako, patanggapin ko na. Yung ganon. Wala sa iyo at wala tayong kapangyarihan whatsoever para ma-born again sa i-share lang natin ng i-share ang salita. Baka sakaling ang Panginoon ang gumawa na dun sa talagang time niya. Kasi may time Yes, niya. special praise para sa kanya. Yeah. Tayo, general. Magpapagamit lang tayo. General calling. Magpapagamit lang tayo kay God. Okay? Eh yun lang naman talaga tayo. Ayaw tayo na mag-ubusan. Alam mo ba yung pastor? Alam mo ba yung bishop? Alam mo ba yung apostle? Kung ano? Ang mga tao rin, pulpul talaga. Akala nila, itong mga taong to, posisyon ang hawak nila. Anong posisyon mo sa church?
senior pastor. Eh ikaw, junior pastor. Eh yung mas bata-bata, ikaw, pastor the third. Ginawang posisyon. O ikaw, hindi siya pa po. Ganon. Okay. Walang ganon. Lahat Ito, yun. matawaging brother. Lahat yun, alam mo kung ano, mensahero lang. Lahat yun, utusan lang ng Panginoon. Never, hi, hello, how are you? You're there pala. Ay, your opinion, basta ani. Sa iba marami. God bless you. Sino sabi dito? Who are you with? Sister Dinas. So, okay, again. Dun sa topic natin, hindi nila basta-basta naintindihan yan. Okay? Hindi basta-basta na yung gusto mo na tama ay pwedeng maganap. Okay? Alam mo, nag-share tayo, gusto natin ma-born again. Huwag kang maniwala na na-born again na yung isang tao na yun. Kahit umiyak pa yan, kahit nguwi-nguwi pa yan sa harapan mo, hindi automatic na talagang sila ay saved. Anong dapat natin gawin? Abangan natin ang bunga. Abangan natin ang bunga. Okay? Yun lang ang dapat natin gawin. Dahil ang bunga, ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magbibigay. Hindi ikaw. Hindi tayo. Okay? At ang bunga, the fruit of the Spirit, paano ibigay yun? Paano na-develop sa atin ang fruit of the Spirit? Fruit trial and suffering. Trial is happening agad. Fruit trial and suffering. Dapat nasa sayo muna ang Holy Spirit. Dapat nasa atin muna. Eh sino ba magbibigay ng Holy Spirit? Diyos ka. Diyos ka. Okay? Eh, pag binigyan ka ng Holy Spirit, yung panigurado magkakaroon ng bunga. Maski hindi yung mature agad ikaw. Maski hindi mautay-utay. Nakakita ka na ba ng puno, automatic, mataas? Paunti-unti. Proseso. Hindi mo nga alam na puno pala yun yung kaya tumutubo na yun. Okay? Tsaka mo palang malalaman nara pala yun pag malaki-laki na. Okay? So, hindi natin ini-expect na mataas agad ang antas sa pagiging Kristiyano nitong taong ito. Okay? Talagang, ano na sinasabi? Make disciples of men. Okay? Make disciples. Ano yung sabihin? Proseso. I-undergo sa proseso. Okay? May proseso para masabi natin na talagang may Holy Spirit yung tao. Okay? Ngayon, ano ba ginagawa natin para yung proseso na yun ay makita sa loob ng church? I'm telling you, hindi yan makukuha sa pabigay-bigay ng peanut o kaya ng pagkain. Okay? O kaya rewards. 4 na beses dito kasunod-sunod na linggo. Pang-5, bibigyan kita ng bigas. May ganun. Pakuto na yun. May ganun. Okay? So, hindi yun. Okay? So, anong program natin para na sa ganun ay ma-develop yung mga itinanim ng Panginoon sa loob ng church? Dapat meron. Okay? Using only the Word. Okay? Hindi pwede programa rito na inisip ng tao. Galing. Galing. Dapat kung ano talaga, kailangan, kung ano talaga sinabi ng Panginoon, yun lang. Gawin natin. Okay? Katuruan. Magkaroon ng tamang katuruan. Tamang katuruan. Maski masakit. Pero iba kasi natatakot, pastor. Natatakot magbigay ng masakit. Tama yun. Para matuto. Okay? So, maski masakit. Dahil ang salita ng Diyos, minsan nakapagbibigay ng comfort, pero minsan, double-edged sword. Tatamaan ka.
At pag tinamaan ka, dapat turuan na yung mga member. Pag tinatamaan kayo, hindi personal yan. Okay? Anointed ang pastor. Ano na lang, anointed ang pastor. Ginagamit siya para malaman mo na yung kalalagayan mo, hindi ka tanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Sometimes kasi yung ganun pa na sisira eh. Kasi may mga people na gumagamit ng people para Yun. indirectly irahin yung kanyang Hindi naman kinilisan. ang problema pagka ganun. Ang nangyayari, Oo. Hindi yan tama yun. nadidipal tuloy. Okay. Kasi may mga pastor na gano'n ginagamit ng politiko para Ano? irahin kinilisan. Meron. Okay. Hindi ko Pero hindi na yung pastor na yun, siya ang mag-aano doon. Siya ang mag-a-account doon sa Oh, ginagawa yes. niya na yun. Yes. Accountable. Okay. Doc, Yes. so negative or positive na ang Diyos pa rin ang ma-edify. Yes. Yes. Tignan natin kung paano natin ma-identify. Hanapin natin kung saan yun. Okay? So, okay. Saving faith, Holy Spirit are necessary. Okay? Saving faith and the Holy Spirit. Pero meron pang kulang eh. Kailangan ng Word of God. Word of God. Hindi yung Word of men. Saving faith, ibig sabihin meron na siya pananampalataya. Hindi galing sa atin ang pananampalataya, hindi sa church galing ang pananampalataya. Kay God. Bigay, saving faith ang tawag. Okay? Kaloob ng Panginoon yun. Gusto nga mo, yung sinasabi yung puno, alam mo nga, isipin pala yan, kailangan ng tao may makita, may mabago. Oo. Buhay niya. Hindi ba naman obvious? Oh, Obvious yung gano'n. Di ba ang Panginoon, nagugutom yung mga tao, tinignan niya yung puno ng higos. Ang dami-daming ano, ang dami-daming Dahon. Dahon. Bunga. Ng bunga. Sinupan niya, sinupan niya yung ano na yan, puno. At tinuturo, ang hinahanap ng Diyos yung bunga. Hindi yung kadamihan ng yung dahon. ano message na marami siyang bunga, maganda sa tingnan. Bakit sinumpa niya kung wala sa makita? Hindi, wala nga siyang bunga. Pero marami siya, yung ano, yung dahon. Oo, yun yung message. Mm-hmm. Kung baga sa ano, sa buhay natin, mabigat yun. Yung message yun. Diretsahan, kasi sinasabi ng Panginoon, ayaw niya ng mga hipokrito. Yun. Hindi lang yun. Mabigat yung message na yun na napakaganda mong kahoy nito, pero wala kang bunga. Mabigat yun. Yeah, pa. Oo. Sunog yan. Hindi yan faith, Hindi ito. presumption. Presumption. So kaya yung puno na naging panggatong. Walang bunga. Ayun ang panggatong mo. Okay? Ayun, hypocrisy. Ayaw ng Panginoon ng mga hypocrite. Parang yun sa Matthew chapter 7 to, verse 21 to 24. Nagpalayas kami ng mga demonyo yung pangalan. Diba? Sabi niya, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Yung pakilala ron, tignan mo ha, Parang yung yung iba. ano yung meaning mo. Ang Diyos, si Kristo Jesus, Diyos ba? Diyos, oh. Diyos. Meron bang nalilingid sa Kanya? Meron bang sekreto na hindi niya alam? Wala, Diyos siya. Yung kausap niya, Hindi niya. ganito ginawa namin. Tapos sasagot-sagot ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Pwede bang mangyari yun na hindi niya kakalala? Kaya nga niya Kaya pinaalis niya eh. kasi kilala niya eh. Kilala niya eh. Kilala niya, kaya na hindi niya kasama. Hindi kita kilala, tignan gumawa ka ng mga dapat mong gawin. Yung those who were foreknown, okay, hindi yun intellectual knowledge, hindi. Okay, una pa lang, minahal na. Sino ba yun? Yun yung mga naisulat sa aklat ng buhay. Before the foundation of the world. Foreknown. Kasi ang tinuturo ng iba, alam na Diyos yan. Alam na Diyos lahat. Alam na Diyos tatanggap ka. Kasi kahit Kaya pinili ka, kaya tinawag ka. kahit si Peter, alam niya eh. Okay. Marami siyang alam. Pag sinatanyel nga, nung palang niya nakita. Bago paligay yung certificate. Nakailan yung puno bago tinabot ni Oo, di ba? Tapos dumaan talaga siya sa isang puno dahil lang doon sa taas. Sino yung ano? Leo. Si Sakeo.
Okay? Ano message naman yun? Sa inyo yun. Ayun din. Kung bakit sa puso ka. Okay, naghahanap. Tinitinan kung sino talaga. Kahit maliit siya, bakit sa puso. Body-body. Nagkaroon ng interest. Okay, nagkaroon ng interest. O ba't naman ayun, nakasama siya na ang Panginoon. Walang naliligid sa Panginoon. Lineage ni Abraham yun. O kasi siya talaga subject ng Diyos yun. Siya ang subject talaga ng Diyos sa kayo. Talagang foreknown of God. Hindi sila pinili dahil alam ng Diyos, aakit ang puno. Hindi. Hindi nga nagpatubo ng puno para may maakitan siya eh. Ayun. Okay? Siya talaga subject nun. Yun ang ano natin. Okay? Ayun pala yan. Now, number 4. Sa general principles of interpretation, ito. Sino na rito ang naka-experience ng mga spiritual na mga bagay-bagay? Patungkol kay God. O kaya kaganon ni God. Na-experience natin. Meron tayong mga na-experience na iba-iba. Okay? Na-genuine naman. Kumbaga. Halimbawa, ayan, katulad nun. Nanganak yung nag-pray niya. Diba? Sabi ng doktor, abnormal, pero nung pinag-pray niya, ang anak mo yung normal. At hanggang ngayon, Pero hanggang ngayon, pero mas mataas pa rin yung kapangyarihan ko. Walang sperm, walang egg. Nagkaroon. Okay. at pa rin kami ng Diyos. Okay. So experiences niya mga ganyan, okay? Marami pa eh. Minsan may visions. Sino na rito nakakita ng vision? Ikaw? Maski nung una? Wala akong maalala. Ginagamit mo yung Bible? Ay, okay. Pero pastor, yung ginawa mo na yan, yung walang sperm, yung babae ka mo, ay lalaki, gano'n, walang babae. Pero sa Bulacan nangyari yan, palusong, kung tawagin. Palusong. Ay, hindi ko po alam. O, halimbawa yung kung lalaki may diferensya, nagpalusong siya, biglang anak mo sa akin. Hindi ko Sa alam. ano, sa bando naman yung Ay, yung kubando, yung gano'n, yung Palusong, sumasayaw. palusong. Sumasayaw. o bando yun. Hindi natin alam. Ayan, papasok na naman tayo dyan. Okay? I-apply natin. Kasi maraming gano'n eh. Di ba? Kay Santa Lucia, pero na sinisikatan ng araw, Inuulan na. binibigyan ng pagkain, binibigyan ng ulan, binibigyan ng mga ikang proteksyon. Common grace. So yung mga gano'n, common grace lang din yun. Okay? Huwag natin i-exclusive. Ngayon ay kawatang revolt ko yun, anong tinatawagan nila. Yun ang alam nila eh. Tinawagan nila, di ba? Okay. So, ang pinapasok ko ngayon dito, meron tayong mga personal experiences regarding God. Meron tayong mga encounter with God. Okay? Sinong mga may encounter mismo with God? Ikaw. Yung mga babae. Pastor. Okay? Now, ang problema ng iba, katulad mo, yung experiensya nila, ang nabibigyan ng mas taas kaysa salita ng Diyos. Okay? Typical example, nagbigay. Okay? Sa ibang church, pagka ang ay nagtuturo, pastor, ang turo is magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Okay? Magbigay ka ng 10, ang ibibigay ng Panginoon sa iyo, magkano? 100. Magbigay ka ng 100, ibibigay sa iyo ng Panginoon, overflow 1,000. Magbigay ka ng 1,000, magiging 10,000. Yung iba na ituturo ito dahil may experience sila. Okay? Yung iba, yung ba kailangan mo? Sino sa inyo nakakarinig kay Camilo Principe? Kasama din, pastor ni Padrache, kasama niya dati. Kumbaga, mas naano ko kasama yun. Si Camilo. Sa kanya ako na born again. Okay? Ang dalat ng ganito eh. May magpapa-opera kasi matindi yung sakit. Magkano hinihingi ng ospital? Mga mga 100,000. Bigyan mo sa akin ng 50. Gagaling ka. Hindi ka na magpapa-opera. Ganun hindi ganun.
Okay? Patay na yata kayo. Oh, namatay na. Kahit hindi yun masyadong ano. Ano po istorya nun? Bakit namatay? Kahit hindi na rin yung gano'n. Gusto niyo malaman? Sige, Pastor. Patay na. Narinig mo na ba yun kami ng Prinsipe? Siya yung nakatulong din sa pag-diliwanag. Ganoon siguro. Nung una sa Bugil, talagang ang daming naging Kristiyano na mga panunod nila. Nagpapagawa ng bahay. Bahay niya, 5 stories. Lahat may aircon. Okay? May elevator. Okay? Ganun siyang, saka pag sinabi nun, kung sino ba naman magbibigay ng kotse sa kayo? Ano ang boses nun eh, parang paos. Okay? Bibigyan kayo ng Panginoon. Brand new na kotse. Ang dami nagbibigay. Okay? So ngayon, naging pamoso eh, naglalakad. Hindi binigyan ng Panginoon ng liwanag ng mata. May butas na imbornal, may bukas. Talagang nahulog yung isang paa niya. Yung pagkahulog, yung bayag niya, tumama doon sa gilid. Ganun. Hindi nagpapa-hospital yun eh. Wala kang panahon palataya. Dapat kang palataya ka para gawin gumaling. Ganun. Eh, lumaki na lumaki. Yun ang kinamatay niya. Ang pangit. Paglaki ng bayag. Oo. Kami na Prinsipe. Pero palala ko yung personal. Okay. Yun ang mga tahan mo na rin, yung mga panahon na yun. Sino naman sa inyo kay Father Archie? Pumunta kayo? Oo, nauna kami. Nauna kami. Okay. So, yun ang ano ni kami ng Prinsipe. Yun ang diga niya. O, katiin mo. Ako na lang mananalangin sa'yo, sigurado gagaling ka. Okay. Yung pasyente naman, willing naman sila talaga. Bibigyan yung pera, bibigyan yung kalahati. Nakaminus. Ha? Nakaminus. Nakaminis ako. At sigurado pa. Sigurado pa. Okay? Ang kagalingan. Yun ang gimmick nun. Yung tao yun. Tapos nagsasabi pa yun. Namatay yung kanyang anak. Tapos pinag-pray niya, gumaling. Tanongin mo yung anak, tanongin mo yung asawa, tanongin mo yung mga kasama sa bahay. Wala namang nangyayaring ganun sa bahay. Okay. Now, kaya natin sinasabi dito, katulad doon, kinikwento niya yung kaparaanan para gumaling. Mga kaparaanan para kumita ng pera. Okay? Ang ginagawa nila ngayon dito, minimisinterpret nila ang Bible, okay, nang ang kanilang basis ay yung kanilang experiensya. Hindi ang Bible. Yung experience nila, ang kanilang kinikwento. Okay? 638 Luke. Ano sabi? 638. Yung pagbigay kayo yakin. Pagbigay kayo, ayun sa inyo sa inyo. Sige. Pagbigay kayo 16-15 mga account. Ano, times ba yun? Yung 6 Wala na, tingnan natin. Tingnan nyo, 638. Given, it should be given. Kasi yung parating lang tinuturo. Isa kaya pag isa simbahan. Yung iba naman, talaga namang nahihit yung jackpot. Okay? Pag nahit naman, sinasabi ko sa inyo, ang kung sino nang magbigay, bibigyan ng Panginoon, siksik-liglig, umahaba. Times ba yan? Yung 6 Hindi tayo siya. Walang pera yan. Paano natin papaliwanag yung gano'n ang pangyayari? Na alin? Yung ginagamit kayo ganyan, tapos nagmamanifest. Yun nga yung common grace. Oo nga, pero Ang tawag doon common grace. Maski nga, hindi Kristiyano. ba't nangyari sa akin? Bakit hindi nangyari sa akin? Maski hindi Kristiyano. Okay? Common grace. Ang nag-ano, yung iba kasi ang turo, bigyan ng diabo yan, lalo Kristiyano. Ingat ka dyan, bigyan ng diabo Ano ba sa yan. konteksto, parang sa pagpapatawag ko eh. Yan ang 638 niya. Pag tinignan mo, so titignan natin ng anong tawag ito? Ang pericope. Okay? Yan ay yung kilos, galaw, pagsasalita sa kapwa na maayos. Okay? Kung Kristiyano ka, then gawin mo ang pagiging Kristiyano. At kung ano man ang ginawa mo, nakabutihan ang ginawa mo, o nakabaitan sa iba,
ibabalik sa'yo. Pero hindi pera yan. Nothing at all about pera. Okay? Pero anong nangyayari? Sa mga churches, yan parati ang Ginagamit ito eh. lalo sa offering. Pero sa sovereignty ka ng Diyos, pwede niyong gamitin. Kung gusto niyo loobin ng gano'n. Kung loobin ng Panginoon, wala tayong problema nun. Pero Problema hindi- ng Diyos yun. Okay? Pero hindi dapat yan itinuturo na gano'n. Ano ba talagang context ito? Yung pamumuhay. At saka Dok, yung nandito, ang buhay. paghatol sa kapwa. Diba? Yun ang Paghatol sa title nun Chapter eh. 7, verse 1. So ano yan? Yung attitude. Verse 1. Okay? Attitude, character. In other words, I'd like to introduce again, avoda. Avoda is a Greek word. Anong ibig sabihin ng avoda? Yung mga ginagawa natin, yung salita natin, yung ating kaisipan, yung ating mga motibo, even yung mga feelings natin, yung kabuuan natin, they should be called worship before God. Lahat. Kasi ang iniisip natin, ang worship ay ano lang, Pag-awit. sa Pentecostal, meron pang song ng worship, merong fast worship. Okay? Ang ibig sabihin yung pagkanta, may mabilis na kanta, merong malumanay na kanta, yun daw ang worship. Any word of God, wala, preaching lang yun. No. Okay? Pag sinabi mong avoda, kabuuan, Ibig sabihin, like itself. life itself. So, Doc, Praxis, avoda, sa Greek. after the service, Doc, worship din. Lahat. Ang lahat. Lahat ng gagawin sa Panginoon. At ang worship hindi lang pagka-Sunday. Pati ito. Every day. Ito, Every moment. kumakain ka. Kausap mo boyfriend mo. Kausap mo asawa mo. Lahat ng ginagawa natin, avoda. Dapat. Like itself na. Okay? We will see. Yun ang tunay na worship. Hindi yung ginagawa natin ngayon. We say, Ito lang. the glory. Awit bago ang... Yes. In everything, give glory, honor to God. Siya lang. Abuda yun. Avoda sa Greek. Okay? So dapat yun po ang nasa isip ng bawat isa sa atin. Okay? Sa Diyos yun, abuda. Sa Diyos lang. Pag-abunda sa tao. Wala yun. Isaiah 6:2. Na ano sabi? Bunda. Ano niya, Pastor? Abon-abunda